Isa ka rin ba sa nangangamba dahil ang tumal ay masyado nang humahaba? Kumusta naman ang tindahan natin mga kasari? Halos talagang hindi makaabot sa ating kota. Oh, huwag kang mag-alala, si Ate Tintin ganyan din ang kalagayan hanggang ngayon. Hindi ka nag-iisa, sisi. Pero syempre, hindi magiging negatibo ang Ate Tintin. So ngayon, may share ako sa inyo. Ginawa ko siya kanina mga kasari para madagdagan ang kita ni Ate Tintin. Kahit pa sabihin natin pa 10 yung kinikita na yan, kahit pa yung extra natin o kaya yung sideline na ginagawa natin, kumita lang tayo ng 50 o 100, malaking tulong na yan. Kagaya natin nasa masa ang pamumuhay para syempre kahit papano makadagdag sa ating ipon. Ano ba yung sinasabi na Tintin? Pero syempre, bago ko talakayin at i-chismis sa inyo, mga kasari, huwag ka nang mahiya, pindutin mo na ang subscribe button na yan. At syempre pa, tayo nang magchismisan. So, alam nyo mga kasari, ha? Kahit ako man din, ramdam ko talaga yung katumalan. Mahigit na 1 buwan yung tumal na ito mga kasari. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag tayong maging negatibo. Maghanap tayo ng paraan na kahit papano ay magkaroon tayo ng extra income, ng sideline natin, ng magiging sidekick natin, di ba? Wag lang natin iasa dito sa ating tindahan kasi nga wala na tayong magagawa kung matumal, di ba? So mga kasari, itong plano na to, matagal na to. Bago pa ako magtindahan ay kasama ito sa plano, kaya lang nung time na yun na ginawa namin, sabi ko nga nagbukas ako ng tindahan ay pandemic, so bawal siya. Tapos maraming mga binaba na policy yung barangay na dapat kesyo ganito, kesyo ganyan. So hindi siya natuloy. Pero ngayon na okay naman na yung lugar namin dito at saka ang nararamdaman ko talagang tumal ay medyo tumatagal na. So kailangan nang gumawa ni Ate Tintin ng paraan para magka-sideline, para madagdagan yung aking ipon. Yung aking ipon ang inaalala ko mga kasari. So ganon. Alam niyo bang ginawa ko mga kasari? Nagluto ako kanina ng pansit. So wala pa 2 oras, naubos na yung aking pansit na niluto. Kasi yung aking mga yung borders namin dito, yung nanay ko, yung mga kamag-anak ko dito, sabi ko magluluto ako ng pansit, bumili na kayo. So syempre, ilan kami dito. So naubos kaagad. At ang masaya pa nito mga kasari, pagkaubos, yung iba kong mga customer ay bumili kanina sa akin ng kape, ng kung ano-ano pa. Sabi ko, magluluto ako bukas ng pansit at macaroni soup. Sabi kong ganun sa kanila, bumili kayo. Ganun mga kasari. Bakit ako nagmamarites ng ganun sa mga suki ko? Kasi para sigurado ko bukas may bibili pa rin sa aking pansit. So yan yung sinasabi na hindi ko pa nga ginagawa pero ginawan ko na ng paraan para mabenta yung aking paninda para bukas. Ikaw sisi, ganyan ka rin ba? O may mga plano ka na gusto mong gawin bukas pero ngayon pa lang naghahanda ka na. So, alam niyo mga kasari, nakakatuwa lang kasi yung isa sa mga customer ko, nag-order ka agad. Sabi niya, sige bukas, bibili ako sa'yo ng 150 na pansit. O, diba? O, sa totoo lang mga kasari, yung aking niluto na pansit ay wala pa naman 1 kilo, nasa 800 lang siya. Pero kumita ako doon ng 100 pesos mahigit. Linis na yun. So, take home ko na yung 100 pesos na mahigit na yan mga kasari. So, may mga butal-butal pa siya. Huwag na nating isama. So, ganun. Okay, tayo di ba? Halos 2 oras lang na nilagay ko lang siya dyan. Di ba? Tapos niluto ko siya mga wala pa kalahating oras nung nagluto ako. Ganun mga kasari. Sold out na. So, ganun lang. Maging positibo lang tayo. Kasi nga, yung pagkakaroon naman ng sideline, nandyan lang yan sa tabi-tabi, ha? Bali yung mga nangyayaring negatibo, gawin nating positibo. So, ganun mga kasari. Kaya, si Ate Tintin ngayon, dahil naging maganda naman ang feedback ng aking customer, meron ako dito martilyo at saka ito. Kasi nga ayusin ko yung harapan ng aking tindahan. So yung mga kahoy-kahoy na hindi siya dyan pwede, tatanggalin ko, lidinisan ko. Kasi nga sa mga datihan ko ng subscriber, open po talaga yung aking tindahan. So wala na siyang screen, pero yung mga naiwan niyang mga kahoy-kahoy na pinagpakuan, nandyan pa siya. So yung ibang hindi dapat na nandyan, tatanggalin ko. Kasi nga ako'y magluluto dito lang naman sa likod. Tapos syempre dito sa harapan ng tindahan ko, dyan ko lang ilalagay yung aking lulutuin na bihon bukas at saka macaroni. Macaroni yung sopas. Tapos magluluto din ako ng ilang mga 2 putahe lang siguro ng ulam, o di ba mga kasari. So
hindi mo na ako masyado nag-expect ng ng malaking benta. Sa totoo lang, hindi ko naman inisip na mauubos yung pansit ko kanina ng ganun-ganun lang. So halos nasa 1 kilo na rin yon kasi nga yung mga panghalo pang gulay at saka karne. Pero okay na okay siya mga kasari kasi nga masaya ako, di ba? Pag ganun-ganun lang, kumita si Ate Tintin ng mahigit 100. So, balak ko ay magko-combo-combo ako. So, mag-pansit, tapos sasamahan ko ng lumpia, o di ba? Para mas malaki yung bilhin niya. O, kasi yung lumpia ay tag 10 piso. O, sasabihin ko na lang, kunwari ito pansit, iko-combo mo, may lumpia ka, halagang 45 pesos lang. O, di ba? Mas madali mauubos yung paninda ko. Kayo ba, Sisi? Ano ba yung mga naiisip ninyong maging sideline? So, si Ate Tintin, ito ay atin-atin lang ha. Simpleng kwentuhan lang natin. Ito simpleng maritesan lang natin mga kasari ha. Si Ate Tintin ay nagbibigay lang ng idea sa inyo. Kung meron naman kayong talent sa pagluluto, ilabas nyo na. Pero si Ate Tintin, hindi ko naman sinabing magaling ako magluto kasari. Medyo-medyo lang ha. Panglasang masa talaga ako. So, ganon mga kasari. Pero masaya na rin ako kasi sa unang hakbang na ginawa ko medyo okay naman ang feedback at bukas nga may pa-order na kaagad ako ng pansit maliban pa sa magtitinda pa ako. So may mga customer na ako nagsabi, sige tayo bukas pupunta ako ng maaga kasi magluluto ka pala ng sopas. O diba? Masaya ako kasi nga hindi ko pa man ginagawa may mangyayari ng maganda. So ganun lang mga kasari. Tayo, sa totoo lang, nandyan lang naman yung pwede nating gawing maging extra na makakadagdag sa ating tindahan. Pero, syempre, kanya-kanya naman tayo. Tsaka, depende rin yan sa location ninyo, depende rin yan dyan sa area ninyo. At kung yung mga tao dyan, kung mahilig din bang bumili ng ulam o kaya mga ganyan pang breakfast. Dito kasi sa amin, ganun yung mga tao. Mahilig silang bumili ng ganun. Hindi sila masyadong prepared sa pagluluto talaga. Mostly, dahil nga busy yung mga tao, panay ganyan lang. Kasi nga, kung magluluto ka, pamahal ang gasol. Samantalang kung bibili ka, luto na, 20 pesos lang, okay na, di ba mga kasari? So, ganun lang. Ito lang yung mai-share na Titintin. Kaya, syempre, ready na si Titintin. Kaya, iwanan ko muna kayo mga kasari-sari. Sana may nakuha kang idea, Sisi. Ikaw, ano bang sideline na ilalagay mo sa iyong tindahan na pwedeng makatulong upang kahit papano maibsan ng kaunti ang katumalan na ito. So, paano mga kasari ha? Huwag kakalimutan mag-subscribe kay Titintin. Siyempre, tayo-tayong nasa masa ang magtutulungan, magkaroon tayo ng idea sa mga may gustong i-share dyan na idea, i-comment nyo lang dyan sa baba, pag-usapan natin para yung iba nating kasari kahit papano magka-idea rin. Hanggang dito na lang mga kasari at gaya ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong lahat palagi mga kasari.